Mga kwentong pambata. Stoneville. Ito ang Stoneville, isang bayan mula sa panahon ng dakilang panahon ng bato kung saan magkasama ang mga tao at dinosaur sa mga lupain. Ang araw ay sumisikat sa kabila ng burol at ang liwanag nito ay nagsimulang gumising sa lahat. Isang bagong araw para mabuhay at ngumiti. Ngunit isang pamilya ang hindi pagising. Sila ang Evergreens. Yo! Anong bato? Ito ay si Grunt. Magandang umaga, tol. Sa tingin ko kailangan natin ng mas magandang alarma. Parang isang matamis na munting maya. Ang isang ito ay madalas nakikipag-hangout sa mga unggoy kamakailan lamang. Walang maya ang makakalagpas sa matamis mong hilig. Pupuntahan ko ang mga bata. Maganda ka ng almusal. Tumungo si Tulip upang gisingin ang kanyang mga anak, sina Fern at Buzz. Oh, mga bata. Dahil bumubuhos sa labas, hulaan ko kansilado ang pasok. Talaga? Yay! Mahinang utak. Ito ay isang biro. Walang katulad na magandang shower. Ngayon maganda na tayo ng almusal. Maya-maya ay umupo na silang lahat para mag-almusal. Eto na aking maliit na fern blossom. Ew! Huwag mo akong tawaging Fern Blossom. Gusto mo ang pangalan na yon? Noong 3 gulang ako. Huwag kang mag-alala, Ama. Palagi akong magiging bumblebuzz mo. Pagkatapos ng almusal, lumabas na sila. Tayo ay makakarating doon ng ligtas. Tama na. Hoy! Ama, ang lumang kotseng ito ay parang nakasakay sa malubak na daanan ng bundok. Hindi ba tayo makakakuha ng bago? Tayo. Siguro. Talaga? Bibili tayo ng bagong sasakyan? Kalma lang, mga bata. Kailangan ko muna itong promosyon, ngunit hindi madali ang aking kakompetisyon. Sino ang iyong kakompetensya? Si Ginoong Chad Brock. Seryoso? Tatayo ni Lana. Kaya gawin mo na lang ang makakaya mo. Yay! Bili ng kotse! Pwede ko bang imaneho papunta sa paaralan? Oh, hindi. Masyado ka pang bata para magmaneho. Bata? Nagmamaneho ako ng mga mamot mula sa edad na 6. Oh, wag. Huwag mo akong tingnan. Hindi mo ako nakikita. Paalam aking maliit na Fern Bloss. Ama! Ano? Hoy, Fern. Iyon ay isang astig na pagpasok. Kamusta, Tara? Huwag mo na ipaalala. Hoy, Rook. Hoy, huwag kang tumingin ngayon. Ngunit narito si Lana. Lumingon ang dalawang babae at nakitang isang batang babae na pumapasok sa parking lot sakay ng makintab na kotse. Si Lana, ang pinakasikat na babae sa kanyang klase at kalaban ni Fern. Fernie! Hi, Lana. Magandang kotse. Binili to ni Ama. Ito ang pinakabagong karangyaan ng Stone Age. Ganda siguro nun. Oo, mas mabuti pa sa dumadagundong na giba na pag-aari ng iyong pamilya. Walang may gustong marinig na lumuluha ng madaling araw. Sobrang selos? Nagsiselos? Kukunin ng tatay ko ang promosyon na yun sa ilalim mismo ng ilong ng tatay mo. Ganon. Pakiusap, Fern. Ang ama ko ay mabilis makarating papuntang taas. Ang sa inyo sobrang bagal na tila walang pupuntahan. Halika na. Konti na lang. Ikatlong balabag. Nagawa ko. Hi! Masungit? Tumalikod si Grant para harapin ang kanyang kakompetisyon, si Chad Brock. Bakit ka nahuli? Problema sa sasakyan? Dapat ayusin mo. O baka ayusin mo muna ang bahay mo. Ang aking bahay ay perpekto. Mayroon itong sariwang hangin, mabitwing gabi at mainit na apoy.
Mainit na apoy? Napaka-cute. Meron akong hukay ng bulkang baton na nagpapainit sa aking tirahan. Karangyaan, hindi isang bagay na alam mo. Oo, ngunit hindi mo natamo ang lahat ng may katapatan, isang bagay na hindi mo alam. Saktong dumating ang kanilang amo na si Ginoong Tort. Ang aking dalawang paborito, handa na ba para sa promosyon na iyon? Oo, sir! Ang ating pinakabagong kliyente ay isang may-ari ng restaurant. Nagkakaproblema sila sa kanilang serbisyo sa paghahatid. Anong mali dito? Sabihin na lang natin kung pupunta ka para maghatid ng masarap na honey roasted ham at may nakasalubong kang tigre na may matulis na ngipin sa iyong daan. Uff! Ano kaya kung mamot? Sinubukan nila, masyadong malaki. Pterodactyl? Kailangan nila ng pagsasanay at oras. Ano kaya kung sasakyan? Wala silang magandang kotse. Kumuha ng mas magandang kotse? Hindi lahat kasing yaman mo, Chad. Gusto nila ang solusyon ng pinagsama ang bilis, kadalian, Kagaya ng tipo ko. at pagiging maaasahan. Meron kayong 1 linggo para magpabago ng isang bagay. Isang linggo? Siya na gumawa ng isang bagay na nakakamangha ay magkakaroon ng promosyon. Galingan nyo! Ngayon, habang nagtatrabaho si Grunt, nakita ni Chad ang lahat ng pagkakataon para pahirapan ng mga bagay. Saan sila pumunta? At mahirap para sa kanya. Uff! Hoy! Gayunpaman, masigasig na nagpatuloy si Grant sa kanyang trabaho. Ano yan? Wala! Mananalo ako sa promosyong ito kahit ito ang huli kong gawin. O baka ikaw ang maging huli, masungit. So, kumusta ang eskwela? Isang kapahamakan sa kagandahang loob ni Lana Saros. Bumisita kami sa isang dinosaur farm ngayon. Meron silang malaki at mahabang leeg. Isang pakikipagsapalaran. Ang ilan sa atin ay walang oras para sa pakikipagsapalaran kapag nakikipag-usap tayo sa mga snabero. Anong nangyari, Fern? Pinagtatawanan na naman niya ang sasakyan natin. Sobrang nakakahiya. Kailangan ko ng bago. Hindi isang fossil sa mga gulong. Napag-usapan na natin ito, anak. Naghihintay kami ng... Pagod na akong maghintay. Gusto ko ng engrande at bago. Parang malaki na dinosaur na alaga. Pwede ba, Ama? Isang alagang dinosaur? Galing. Tapos labas na talaga ako sa bahay na to. Sige na, ang cute nila. Fern, anak, tayo ay isang pamilya at malalampasan natin to. Mas magandang ideya ng dinosaur ni Buzz. Maring makatulong na maging isang sistemang anti-lanang pagtatanggol. Pagkatapos kumain, lumabas ang mga bata sa hardin. Sobrang galit na ako. Nakakainis talaga si Lana. Ang ganda niya, oo, at mayaman. Sa tingin ko, ikaw ay maganda. At ikaw ay mabait. At kahanga... Oh! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat, Buzz. Ideya. Ano? Mga bata, oras na para matulog. Kinaumagahan, maagang nagising si Fern at nagsimulang mag-ikot-ikot. Pero hindi ako susuko. Nagpumiglas siya hanggang sa... Tapos! Fern? Anong ginagawa mo? Kamusta, ina? Papunta na ako sa paaralan. Huwag kang mag-alala sa umagahan. May kukunin ako. Paano? Gamit ito. Rollstones ang tawag ko sa kanila. Paalam! Si Fern ay lumipad pababa ng landas at nang magising si Grunt, siya ay nagulat. Ginawa niya ang ano? Nag-zoom siya ng mabilis kaysa sa mga dino lizards. Dilophosaurus, Buzz. Kaya, Grant, dapat ka maging masaya para sa kanya. Ang ating munting fern blossom ay hindi na tayo gusto. Nako, huwag kang magdrama. Siya lang ay lumalaki na at gustong lumaki ng naaayon sa gusto niya. Nagsasaya si Fern. Hoy, Lana! Fern, nasaan ang iyong durog na makina? Ipinagmamalaki ni Fern ang kanyang rollstones. Ano ang mga yan? Mga ekstrang bahagi mula sa iyong sasakyan? Ito ay mga rollstone. At mas mahusay silang lumibot.
Nagbago ang senyales ngunit hindi makagalaw si Lana. Magsaya ka sa iyong pinakabagong teknolohiya. Sa paaralan, si Fern ay napapaligiran ng mga tagahanga. Sila ay kahanga-hanga. Bakit sobrang sabik ang lahat sa ilang murang cobblestones? Dahil hindi ako iniwan ng mura kong rose stones sa huli ng traffic. Naiinis lang siya dahil ikaw ay magaling. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang mamiss ni Fern ang kumpanya. Ano yan? Oh, ito ay isang kanta lamang na kinakanta naming sabay ni Ama sa loob ng kotse. Hoy, Fern, gusto mo ng... Salamat, Rook. Nagmamadali akong lumabas ng bahay na nakalimutan ko na mag-almusal. Si Grant ay masipag sa trabaho. Hoy, masungit! Kailangan kanigi ng baritone. Ano? Pero... Mukhang apurado. Nang gabing iyon, kumain ng pamilya habang nagtatrabaho si Grant sa kanyang silid. Bakit ayaw sumama sa atin ni Ama? Aba na talaga siya. Sana masabi ko sa kanyang tungkol sa araw ko. Para sanang lahat ng malaking kalabasa at melon. Bahagi ng kanyang trabaho. Dinala namin sila sa kotse. Ang saya! Hindi para sa kotse. Kung pwede lang. Hoy, nasaan ang dokumento? Sigurado akong naipasok ko lang lahat pagbalik ko. Kailangan ko ng pahinga. Fern! Ama, maayos ba ang trabaho? Para saan ang mga melon? Sinabi sa kanya ni Grant ang tungkol sa kanyang trabaho at sinusubukan niyang gumawa ng isang maliit na kotse, sapat na malakas upang itakwil ang malalaking hayop. Sinubukan kong gumamit mga batong bulkan para mapahusay ang lakas nito. Ngunit, sinilibang ko ito. Hindi na kita nakita mula noong nagsimula kang gumamit ng mga rose stone. Masyado akong naging abala sa trabaho. Humarap sa kanya si Grant ng may paghanga. Ginawa mo sila? Sila ay kahanga-hanga. Napakabilis nila. At napakadali, Ama. Bakit hindi mo ito subukan para sa iyong promosyon? Basta, pagandahin mo sila. Yun, Fern, pero sila ay yung mga nilikha. Pamilya tayo. Alam ko kung gaano ka nagpapakahirap para sa amin. Namimiss talaga kita sa lahat ng araw. Namiss din kita, anak. Kinaumagahan, dumating si Grant sa trabaho na may bagong nahanap na determinasyon. Malabul kang mga bato? Apoy! Iyon ay, ninakaw niya ang ideya ko. Si Grant ay kumulo na parang bulkan ngunit siya ay nagtrabaho ng gusto at tumahimik sa kanyang bagong ideya. At sa bahay, tinulungan siya ni Fern. Kaya gagawin ko na lang. Wow! Oh, ito ay sobrang astig! Sapat na para tumalon kahit isang mahabang leeg ngayon. Aagawin mo ang promosyon na yon, Ama. Pero kinabukasan, may nangyari. Ang halimaw na maliit na ito. Ama, yung pagpupulong mo. Nagmamadaling naghanda si Grant at tumakbo papunta sa garahe. Sige na! Sige na! Sige na! Pero ayaw umandar ng sasakyan. Aking mga rose stones, kunin mo sila. Hindi sigurado si Grant ngunit isinuot niya ang mga ito at Alis! Oh! sa pamamagitan ng 1 toneladang pakikibaka, Hi! nagawa niyang makarating sa opisina sa tamang oras. Sa wakas, nagawa ko! Masungit! Handa ka na bang matalo? Ha 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 ha! Nagbigay ng presentasyon si Chad. At pagkatapos ay sumunod ay si Grant. Tuwang-tuwa ang may-ari sa restaurant sa kanyang trabaho. Ito ay kahanga-hanga. Malinaw kung sino ang nanalo. Evergreen, nakuha mo ang promosyon. Ano? Ano naman yun? Duda ko na may gustong masunog habang nagmamaneho. Arr! Kasalanan mo ito. Yun ay ideya mo kung kinuha ko lang sana ang iyong dokumento pagkatapos maayos. Ano?
Ninakaw mo ang ideya niya? Ah! Siguro ngayon matututunan mo ang tungkol sa katapatan mula sa iyong bagong boss. Nagtataka ako kung anong gustong ipakita ni Fern sa atin. Bakit napakaalat ni Lana? Oh, tingnan mo. Isang maliwanag na bagong sasakyan ang huminto. Oh, may bagong kotse ang aming babae. Tingnan mo ang mukha ni Lana. Salamat, Ama. Mahal kita, aking munting Fern Blossom. Mahal din kita, Ama. Yan ang aming anak. Bagong kotse. Yan ba ang gusto mong ipakita sa amin? Hindi yan. Ito. Oh, para sa atin? Oo, bago at pinahusay. Obra maestra ni Ama. Natuklasan ni Fern ang kagalakan sa parehong oras ng solo at pagiging malapit sa pamilya. Napagtanto niya na ang paghabol sa mga kaakit-akit na bagay walang halaga kung ihahambing sa malalim na yaman na natagpuan sa pag-ibig at mga pinagsamahang alaala.